Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa aklat po ng Epeso, nasa chapter 5 na po tayo ngayon at ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong umaga ay Imitators of God in a Corrupt World. Hahanguin po natin ang pag-aaral sa aklat po ng Epeso chapter 5 verses 1 to 7. At bilang pagsisimula, samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng talatang ating pagbubulayan ngayon pong umaga. Ephesians 5, 1 to 7, follow God's example. Therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. But among you there must not even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such as a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words, for because of such things God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them. Pagpalain nawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulayan. Mga kapatid, ang theme ng ating pag-aaral ngayon ay Call to Holy Living in Response to God's Love and Grace. Kagaya po ng ating pag-aaral, ang unang 3 chapters po ng Ephesians ay Doctrine and Theology, that is the orthodoxy, but the remaining 4, chapter 4 to 6, ito yung tinatawag na Christian living or orthopraxy. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, kung tayo'y naligtas sa biyaya at sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hinahamon tayo na tayo'y mga bago ng nilalang ay dapat mamuhay ng nasa kabanalan. As beloved children of God, Christians are called to imitate Him by walking in love and holiness, avoiding the patterns of the world. Mga minamahal na mga kapatid, kung kayo'y nanonood ng Itbulaga, meron pong portion or contest ngayon sa Itbulaga na kinagigiliwan naming mag-asawa kapag aming pinapanood. Yung po yung The Clones. No po? Yung The Clones ay singing contest kung saan kinokopya ng mga contestant yung kanilang paboritong singer na kaboses nila. At talagang kami pong mag-asawa, ang ginagawa namin, pinipikit namin yung aming mga mata habang pinapanood, hindi namin tinitingnan yung contestant. At alam nyo po, noong nakaraang araw, talaga naman pong parang si Karen Carpenter yung kumakanta sa ganda ng boses noong isang contestant. At yung nanalo doon sa unang batch ng mga OPM, female OPM, kaboses na kaboses talaga ho ni Dulce. Meron hong kaboses ni Sharon, meron pa hong kaboses ni Fernando Poe Jr., ni Elvis Presley, at kung sino-sino pang napakahuhusay na mga singer na kung hindi nyo nga nakikita yung mga contestant, iisipin ninyo na yung original ang kumakanta. Ang gagaling. They were able to imitate, they were able to copy and clone nga, yung i-clone yung kanilang paboritong singer. Kaya ako po na ikukwento ito kasi dito po sa atin pong mga talata, merong iniuutos si Apostol Pablo sa mga kapatiran sa Epeso. At meron siyang ipinagagaya. Hindi gagayahin bilang pagkukunwari, kundi dapat ito ang maging huwaran ng buhay na ating lalakaran.
At ang sabi po ni Apostol Pablo, we should be an imitator of God. Alam niyo mga kapatid, merong isang bata na once tried to walk with his father's footprints in the snow. With every large step, he said, I am trying to be like you, Dad. Sa bawat hakbang ng tatay, sinusundan siya ng anak. Yung landas na kanyang nilalakaran, yun din ang tinatapakan ng kanyang anak. At ang sabi ng anak, I want to be like you, Dad. Mga kapatid, this is a picture of how the Apostle Paul opens this passage. He says, be imitators of God as beloved children. And just as children mimic their parents, we are called to reflect our Heavenly Father. Ang Diyos na Espiritu ay dapat nating gayahin sa buhay espiritual. But what does it mean to imitate God in a sinful world? Paano ba natin mamimimik, magagaya, magiging imitator ng Diyos sa mundong ito na puno ng kasalanan? How do we walk in love and holiness when surrounded by moral compromise? Paano tayo makakapamuhay na ilaw sa napakadilim na sanlibutan? Paano tayo makakapamuhay bilang isang tunay na mananampalataya sa gitna ng hindi mananampalataya? Paano tayo makakapamuhay as an imitator of God? So let us examine 3 truths, 3 katotohanan from Ephesians 5, 1-7. Number 1, imitate God by walking in love. Sabi ni Paul, follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love. Walk in the way of love. Paul is continuing his ethical instruction to the believers in Ephesus following the contrast he made in chapter 4. Yung contrast po sa chapter 4, hubarin yung old self at ibihis yung new self. Yung lumang pagkatao, talikuran, at mamuhay sa bagong pagkatao. Kung tayo po'y dating bilanggo, nakabihis tayo ng uniforme ng bilanggo, paglabas natin at paglaya, uhubarin na natin ang ating damit pambilanggo at mamumuhay na tayo at magbibihis ng isang bagong kabihisan. So the Apostle Paul discussed that in Ephesians 4:17-32. Tinalakay po natin yan. But now, the Apostle Paul is encouraging the believers to imitate God and live lives characterized by love. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang unang utos, ang pinakamahalagang utos, ang pag-ibig sa Diyos ay makikita sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. At dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, makikita raw natin ang pagbabagong totoo sa buhay natin bilang mananampalataya, magpapakitang hinubad na natin ang ating lumang pagkatao sa pamamagitan ng pagbibihis ng pag-ibig. Amen? Now let us go and discuss verse by verse ang bawat talata. Let us go then to verse 1. Ephesians 5 verse 1, therefore be imitators of God as beloved children. ESV translation po ito. The word therefore, this connects to the previous passage, Ephesians 4:32, where the Apostle Paul instructs believers to be kind, to be tender-hearted, and to be forgiving just as God in Christ forgave us. Huwag niyong kakalimutan, yan ang pinanggalingan talata. Bago nag-chapter 5, verse 1, galing tayo sa verse 32 ng chapter 4. At ang sabi niya, therefore, so be tender-hearted, be kind, be forgiving. So sinimulan ngayon ni Pablo ngayon, therefore, because you are kind, you are tender-hearted, and you are forgiving, maging imitator kayo ng Diyos at mamuhay kayo sa pag-ibig.
Yun po yun. So sumunod po dyan, be imitators. The highest possible moral standard. Not just following rules, but reflecting the character of God Himself in it. It is how we live. We should live like God. Hindi naman tayo magiging Diyos. Hindi tayo Diyos. Pero ang hamon sa atin, ang panuntunan ng ating mga buhay ay ang karakter ng Diyos. At ang karakter ng Diyos, dapat mabalik yun sa tao. Mga kapatid, we are created in the image and likeness of God. Ano ba yung katangian na yun ng Diyos? Kung babalikan natin ang pagkalikha, babalikan natin ang creation, pumunta tayo sa aklat ng Genesis. When God created the first human, ang sabi, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Ano ba yung wangis ng Diyos na yun? Yung ba yung itsura? Kung sa itsura, iti iba-iba itsura ng Diyos. May maputi, may maitim, may brown, medyo madilaw-dilaw. Iba-iba itsura natin eh. Alimbang wangis, yung malaki mata, yung singkit. Alimbang wangis, yung matangos ang ilong o yung medyo pango. Alimbang wangis, yung kulutang buhok o yung tuwid. So hindi po ito sa physical. Hindi sa physical attributes ng bawat isa yung wangis na yon. Kundi yung karakter ng Diyos na kung ating susuriin ano ba ang Diyos at ang paglalarawan ng Diyos sa unang mga bahagi ng aklat ng Genesis. Pinakilala sa atin ng isang Diyos na manlilikha. Ipinakilala sa atin ng isang Diyos na kapag nagsalita, tinutupad ang kanyang sinabi. Na ang kanyang salita'y makapangyarihan. Na sa bawat kataga na kanyang sasabihin, gagawin niya ito. Ang Diyos ay katotohanan. At sa bawat paraan ng kanyang paglikha, ang kanyang nasa isipan ay pag-ibig at pagmamahal. That is the character of God. That is the image of God. Ang Diyos hindi sinungaling katulad ng tao. So kung tayo po'y bago ng nilalang, ang unang-unang makikita sa atin ay ang pagiging totoo. When God speak His word, God turn chaos into order. Ang Diyos, pag binuksan ang kanyang labi, yung magulo, ginagawa niyang maayos. When there was darkness, He said, let there be light. Kapag chaotic, He put everything in order. Dapat ang tao ganun din. Hindi tayo tagawasak, hindi tayo tagagulo, hindi tayo tagasira. Bagkus ang tao dapat maging kawangis ng Diyos, maging tagapagbuo. Yun po ang sinasabing be an imitator of God as beloved children. Amen? Panahon ngayon na dapat magsuri ang mga mananampalataya. Are you living a life in the image of God? I'm talking about Christians. Yung mga non-believer, wala naman tayong aasahan doon. They will always be hardened. The heart will be hardened. They will live in darkness unless the Lord open their hearts and quicken their spirit. Walang hope doon. The only hope is in God. At kapag tayo'y nabuksan, pag tayo ay nabuhay sa patay na kalagayan ngayon, biyaya yun ng Diyos. At yung pong biyayang yun, dapat dalahin tayo sa ating mga tuhod sa pagpupuri at pagsamba. Pero dapat pagkatapos po nun, dalahin tayo sa pamumuhay na may kabanalan ng iniisip at ginagaya ay ang ating Panginoong Diyos. So, in the original Greek, yung word na be imitators or I mimitai, it is where we get the word mimic. Kinokopya, ginagaya. Christians are called to model their lives after God's holiness, after God's love, mercy, and truth. Ang Diyos ay pag-ibig, mahabagin, banal, at katotohanan. So every time ang mananampalatay namumuhay sa kasinungalingan, namumuhay sa kawalang kahabagan, isa lang ibig sabihin, may malaking question, baka hindi totoong mananampalataya.
At ang sabi ni Pablo, we need to live as beloved children. This speaks of identity. Only the children can copy the Father. Una, may DNA. Amen? Hindi pwedeng mawala yung DNA na yun sa isang tunay na anak at sa isang tunay na ama. Makikita pa rin ang wangis ng anak sa kanyang ama at ng ama sa kanyang anak. Kaya dito nilalarawan ni Apostol Pablo yung relationship between the believer and his God, and the relationship between a father and a child. We imitate God not to earn His favor, but because we are already His beloved children. Only the beloved children can copy His Father, can mimic His Father. Amen? And we are adopted by grace through Christ. Ephesians 1:5. Children naturally imitate their parents. And the Apostle Paul draws on this image, on this illustration, to show how Christians should naturally reflect their father. Amen, mga kapatid? No? Kapag tinitingnan ko po yung larawan ko sa salamin every time nagigising ako sa umaga, maghihilamos, magtututbrush, nakaharap ako sa isang ubod ng liwanag na salamin, unti-unti nakikita ko na ang tatay ko sa itsura ko. Kasi ang memory ko ng aking tatay ay yung mga edad 50, 60 ang edad niya. At nandun na po ako sa stage na yon na nagre-reflect na sa itsura ko, ang itsura ng tatay ko. Dati ang sabi, kamukha ko nanay ko Nanay Denang. Pero later on, nakikita ko, imahe na ng tatay ko. Sabi nga ni Dang, alam mo, pag nakatayo ka at nakatalikod, tingin ko, tatay ka Ipatitindig ko daw, parang tatay ko. So mga minamahal ng mga magulang at mga kapatid, tatay ko yun So ganun din sa espiritual. Unti-unti yung wangis ng Diyos na dapat taglayin ng isang mananampalataya ay dapat taglay ng bawat isa sa atin. Now let us go to verse 2. Sabi ni Paul, and walk in love, as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Anong ibig sabihin? Walk in love. This means love should characterize your daily life and decisions. Walk is a metaphor for ongoing conduct or lifestyle. Walk in love meaning to live your life in love. Pag-ibig ang siyang nangingibabaw sa ating mga buhay, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, katulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin. The love we are to show is not general or common or vague, but patterned after Jesus' sacrificial love. Ano daw ang pag-ibig? Di ba ang tunay na pag-ibig ay ang iaalay ng isang tao ang kanyang buhay, hindi para sa kanyang iniibig, kundi para sa kanyang kaaway. That is the biggest show, the biggest example of great love. A fragrant gave Himself for us points to Christ's atoning death on the cross. His love was selfless and costly. Yan ang hamon. Mamuhay tayo ng hindi lagi yung ating sarili ang tinitingnan, hindi lagi yung makalamang, hindi lagi yung makaisa, kung hindi magsakripisyo at matutong magbigay. A fragrant offering and sacrifice to God, an Old Testament image rather, in the sacrificial system. Offerings that please God were said to be a pleasing aroma. Genesis 8:18, Leviticus 1:9, or Genesis 8:21, Leviticus 1:9. The Apostle Paul draws on this language to say that Jesus' sacrifice was perfectly pleasing to the Father, and our lives of love
should follow the same example. It should be a sacrificial offering to God. At anong paglalarawan ni Apostol Pablo dyan? Makikita po natin yan sa Romans chapter 12 verse 1. Na kung saan sinasabi niya ron, ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong karampatang pagsamba. Ano ang theological insight nito, mga kapatid? Imitating God is only possible because believers have been made new in Christ. To imitate Christ and to imitate God is impossible. Sa buhay na puno ng kasalanan, sa direksyon na ang nasain ng tao ay pansariling kapakanan, hindi natin magagawa na gayahin at mamuhay na ayon sa gusto ng Diyos. It can only be made possible by God Himself. At alam po natin, magsisimula yon sa pagiging born again natin. At sino po ang nagbo-born again? Again, Diyos. Wala tayong kakayahang gawin yon. Pero gaya ng binanggit ko, ang china-challenge dito ni Apostol Pablo ay believers, mananampalataya sa Epeso. In the same way na ang kausap ko ngayong umaga ay assume ay isang mananampalataya. At bilang mananampalataya, imitating God is only possible, and it is possible for you and for me because we are made new in Christ. Amen? So Ephesians 4:24, ano sabi? And put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. God created us to be like Him. Christ's love is not just emotional. Kasi pag pinag-usapan love puro emosyon. Hindi. It is active, sacrificial, and redemptive. That is the love of God. So Christian ethics flow from identity as beloved children and are Christ-centered. Amen? Paano natin ito i-apply? In your relationships, especially within the church and family, we need to strive to imitate God's love, God's grace, and God's forgiveness. Dapat ito ang nagahari. Amen? Sa buhay ng mananampalataya sa simbahang kanyang dinadaluhan, dapat nangingibabaw ang pag-ibig ng Diyos, kanyang biyaya at ang pagpapatawad. Let your daily life be characterized by self-giving love, not selfish desires or pride. Kaya pagpupunta ka sa simbahan at ang layunin mo'y makaisa, ang layunin mo'y ikaw ang makinabang, ikaw ang siyang masiyahan, you have a wrong view of what a church life should be. A church life, a Christian life, is characterized by self-giving love, not selfish, but a desire to give. Amen? So when tempted to act in anger or bitterness, remember how Christ loved and gave Himself for you. Amen? Let us go to the next point. The second point, imitate God by walking in holiness. Verse 3 and 5. But among you there must not be even a hint of sexual immorality or any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. Verse 4. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Anong paliwanag ni Pablo rito? Paliwanag ni Apostle Paul, he draws a sharp contrast. A contrast between a Christian and a non-Christian. And a Christians are not only to walk in love, but a Christians need to walk in purity.
Hindi lang siya mamumuhay sa pag-ibig, pero mamumuhay din siya sa kabanalan at kalinisan. At dito inilista ni Apostle Paul yung 3 major sins that make human dirty, that make Christian, a believer of the Lord, dirty in His sight. One is sexual immorality, second is impurity, and third is covetousness. Tatlong bagay na sinabi ni Apostol Pablong hindi dapat taglay-taglay ng mga mananampalatayang namumuhay sa pag-ibig. Dapat namumuhay din sa kabanalan. Walang sexual immorality, walang impurity, walang covetousness. Tatlong kasalanang madalas nasusumpungan pa rin maging sa loob ng simbahan. Alam niyo po mga kapatid, these are rooted in idolatry, worshiping the desires of the flesh instead of God. No? Idolatry po ang mga bagay na ito kasi ito'y pagsamba sa sarili. Pagsamba sa kagustuhan ng laman. Pagsamba sa gusto ng ating mga kagustuhan. We are inclined to the desires of the flesh. Ito ang lumang pagkatao. At kahit na nga po tayo ay bago ng nilalang, may hatak pa rin ang mga bagay na ito. Kaya Paul now is encouraging believers not only to walk in love but also to walk in purity. Amen? Anong theological insight? 1. Paul wants that such sins have no place among saints. Those set apart. Ito ang naghihiwalay sa mananampalataya at hindi mananampalataya. Pag immoral, alam mo na, baka hindi Kristiyano. Kapag punong-puno ng covetousness, ng pagdanasa sa mga bagay na may kinalaman sa material, to the point na nakakayapak na ng iba, to the point na nagsasamantala, nakikipag-compromise at punong-puno ng impurities ang buhay. This distinguish the believers to the non-believers. This separate the children of God to the non-children of God. So kaya, importante mga kapatid, true faith produces holiness. Alam natin yan, James chapter 2 verse 17. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, what kind of a faith is that? The Apostle James said that it is dead. It is dead. Amen? Tandaan, salvation is grace alone, but sanctification inevitably follows. We are saved by grace alone through faith, but take note, yung naligtas sa pamamagitan ng biyaya, ang kasunod nun ay ang pamumuhay na may kabanalan. Hindi tayo mamumuhay ng may kabanalan para maligtas, bunga ng kaligtasan ang pagiging banal. At kung walang bunga, ang sabi ni Santiago, hello, baka hindi talagang ligtas. To illustrate, mga kapatid, a man once found a deadly snake in his home. Instead of killing the deadly snake, he decided to keep it in a cage. One day, the snake escaped, and it bit his only child. Mga kapatid, ang challenge, you cannot play with sin. It is deadly like that snake. Amen? We cannot live a Christian life harboring, keeping a deadly snake within our hearts. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, hinahamon tayo, mamuhay ng may kabanalan at ang tatlong, three major sins na binanggit niya sa mga talata, sexual immorality, impurity, and covetousness, dapat hindi nasa buhay yan ng mga mananampalataya. Kaya bilang application, avoid compromise mga kapatid. What you tolerate today may dominate you tomorrow.
Ginamit kong example kahapon si Awit Gamer, Awit Cruz. Nagsimula sa pakonti-konting sugal. Pinadama. Minsan daw siyang nagsugal, pinanalo siya ng 6 million. Hindi pa nasihan, umuwi lang, bumalik uli. Ubos. Sabi niya, kung totoo, sabi niya 69 million ang naubos niya. Ano resulta? Ngayon, nagtitinda na lang ng bagoong alamang. This is a true story. Buhay ng mga celebrity, buhay ng mga tao na inaakala nilang they have control over their lives, nag-aakalang kaya nilang talunin ang mga bisyong meron sila, akala nilang kaya nilang pagtagumpayan. Yesterday, I was able to watch the interview ni Lucy Cruz Valdez kay Baron Geisler. Si Baron Geisler, on and off sa kanyang addiction. Sa kanyang addiction. Every time maririnig ko siya nagpapatotoo, siya'y nag-aral na ng theology, siya'y hindi na siya lasinggero, sober na siya. Kahapon tinanong siya ni Lucy Cruz, kailan ka huling uminom? Sagot niya, 3 months ago. So, ibig sabihin, nung napanood ko siya last year, napanood ko siya 2 years ago, na nagpapatotoo siya, na siya ay nag-theology na siya ay pumasok na sa relihiyon, na ang simbahan ay kanya nang sinusunod ang Panginoon. Pero pabalik pa rin siya sa bisyo. Palatandaan talaga na kung sa ating mga sarili lang, hindi natin to kayang pagtagumpayan. Ngayon ang sabi niya, naka 3 months na siya. At ang hinihiling niya ngayon, ipanalangin siya, tulungan siya para makapagtagumpay sa mga bisyong ito. Ganon din tayo mga kapatid. No? Matalakay pa natin sa mga susunod. Talagang kailangan natin ng tulong, ng pagdamay ng mga kapatiran para sa patuloy nating pagtatagumpay sa kasalanan. Pangatlong punto, beware of deception and wrath. Ito nilalaman ng 2 huling talata. Let no one deceive you with empty words, for because of such things, God's wrath comes to those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them. Anong warning? Paul warns against being misled by those who minimize or excuse sin. Lumayo tayo sa mga tao na nangangako na, hindi, tikman mo, konti lang eh. Halika, masaya rito, magkasino tayo. O kaya halika, pumunta tayo sa bar, konti lang, tikman mo lang. O anumang mga tukso ng buhay, mga kapatid. Huwag niyong hayaang madaya kayo. Maengganyo kayo. Madala kayo. Anumang mga bagay na maglalayo sa inyo sa fellowship ng simbahan, huwag ninyo nang subukan. Kalaunan, masasarapan kayo dyan at napakahirap ng pagbalik. Tandaan niyo mga kapatid, God's wrath is real. Not just an Old Testament idea. Akala ho natin, noong araw malupit ang Diyos. No, ang Diyos hindi nagbabago. Kung pinatay nga niya lahat ng tao at sinuwalang iniligtas, kung inubos niya nga ang lahat ng mga tao sa Sodom and Gomorrah, kaya niya tayong dalahin lahat sa impyerno dahil iyon ang nararapat sa ating lahat. Pero salamat, dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Pumili siya ng kanyang mga ililigtas. Kung hindi kayo naniniwala sa doktrinang ito, hindi ko po kayo pipilitin. Pero tandaan po ninyo, habag lang ng Diyos ang kaligtasan. At kung sino ang kanyang kinahabagan at pinagkalooban niya ng biyaya ng kaligtasan,
Yun lang po ang maliligtas. Hindi lahat ay maliligtas. Do not believe those people na ang salvation is for all. And do not believe that when Jesus died on the cross, it is for all. It is not. The effectiveness of Christ's death is only for those whom God has chosen to be saved. If the death of Christ is for everyone, all will be saved. Tama, ganun lang kasimple. Hindi mahirap intindihin yon. Kung ang kamatayan ni Jesus ay unlimited, if the atonement is unlimited, kagaya ng ipinapropagate ng lahat ng mga Pentecostal dyan at ng mga, atawa nga ako ng isang pastor na kilala ko nangaral effective daw yung death ni Jesus sa lahat. If the death of Christ is effective to all, di nyo ba naisip, di wala sanang pupunta sa impyerno. Di lahat ng tao ay mananampalataya kay Kristo. Universalism yung view na yun. And universalism, wala pong titindig na doktrinang ganon. Dahil ang Diyos na mismo ang nagsasabi, ang luwang-luwang ng daan patungo sa kapahamakan at marami ang pupunta doon. Nagsisinungaling ba si Christ? Lumuwang ang daan, maraming patungo sa impyerno. If you believe that there is a hell and people will go to hell because of sin, therefore, we can also believe that the death of Christ is limited only for those whom God has chosen to believe. At sino mananampalataya? The elect. Sinong bibigyan ng biyaya? The elect. Sino ang mananampalataya kay Kristo? The elect. Ngayon, to get to know more about the doctrine of election and God's sovereignty in salvation, napakadami ko na pong teaching yan. Diyan po sa Tinig ng Pag-asa YouTube channel. Po. Paulit-ulit lang tayo. Huwag niyong kalimutan ang galit ng Diyos, pareho sa on at pareho sa new. Paparusahan niya ang kasalanan, ibubulid niya sa impyerno, hindi yung kasalanan kung hindi yung nagkasala. Therefore, do not become partners with them. Ito ang paalala ni Pablo. Huwag tayong sumali. Huwag tayong makipagkaisa. Walang pagsasama ang kadiliman at ang liwanag. Do not be co-equally yoked with unbelievers. Hindi tayo dapat mamuhay katulad ng buhay nila. Anong theological insight? Many today downplay the seriousness of sin. But in Reformed theology, we hold a high view of God's holiness and justice. Amen? God's wrath is not capricious but righteous. That is why the gospel is so precious, because Christ bore the wrath of God for us. Kaya yung kataga sa creed na He descended to hell. Hindi literal na pumunta si Jesus sa hell. Pero yung parusa ng kasalanang ipinasan kay Jesus ay impyerno yun. Sa krus, pinasan niya ang kaparusahan ng impyerno. And that is the hellish situation of any human na pwedeng maranasan. Pinasan niya yon na dapat ay para sa atin. Amen? So to illustrate mga kapatid, a lifeguard doesn't rescue someone who doesn't think they are drowning. Amen? Yung lifeguard, hindi ililigtas yung isang taong sa tingin niya hindi naman nalulunod. Ba't mo ililigtas yung marunong naman lumangoy? Yung may kakayahan namang sumikad, yung may kakayahan namang makarating sa pangpang. Kung ang tao may kakayahan
na makarating kay Kristo, hindi niya kailangan ang tagapagligtas. Kung kaya ng taong lumapit sa Diyos dahil siya'y seeker, kung kaya niyang manampalataya sa kanyang sarili sa Diyos, hindi na kailangang mamatay si Kristo. Kung kailangan makalapit ng tao sa Diyos, hindi kailangan si Christ. But no one can come to the Father but through Him. Because we cannot do that, kailangan ng Panginoon. Kailangan ng Panginoong Jesucristo that connect us to the Father. And that is grace. Amen? Many today don't see their need for rescue from sin because the warning signs are ignored. Amen? Now, anong application? Sabi ni Paul, do not partner with sin or excuse it. Be alert to false teaching that downplays repentance and holiness. Yung mga antinomialist, marami niyan. Yung mga hyper-grace na nagsasabing, biyaya na yan hindi na yan dapat sinusunod yan, 10 utos na yan. Ligtas na tayo sa biyaya ni Kristo, hindi na tayo sakop ng kautusan. Yes! Yung tali ng kautusan, pinalaya na tayo ron, but that doesn't mean na may kalayaan tayong bigyan ng layaw ang laman. At kailangan tayong i-restrain ng Holy Spirit. At ang mamuhay sa atin ay ang bunga ng Santong Espiritu. Ano yun? Yung mga bunga na yon maglalayo sa atin. Saan? Sa paggawa ng kasamaan. Amen? Now, let us go to the reflection questions. Kumusta ka, kapatid? Am I actively seeking to imitate God in my daily life? Are there areas of sin I've been tolerating that I need to repent today? How can I lovingly warn others of the consequences of sin without compromising truth? Bilang konklusyon, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid, we are not of this world. We are beloved children of God. The world promotes self-love, indulgence, compromise. Di ba yan ang pinopromote ng mundo? Ibigin mo naman sarili mo. Isipin mo naman yung sarili mo. Unahin mo naman yung sarili mo. Di ba? That is what the world is promoting right now. But the Bible tells us to imitate God, to walk in love as Christ did, and in holiness separate from the darkness. Amen? May we not be deceived, but remain firm, thankful for the cross, and committed to walking in a manner worthy of our calling. Amen? Magandang araw po. Saglit tayong tumungot, manalangin. Our Lord, our sovereign God, thank you for adopting us as your beloved children through Christ. Help us, O God, to imitate you in all we do. Teach us to walk in love, to reject impurity, and to live lives worthy of the gospel. Father, guard our hearts from deception and give us grace to walk in holiness. May our lives be a fragrant offering, pleasing in your sight. This is what we ask in Jesus' mighty name. Amen and Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.